this is not concerned for person or for political. The loyalist term is concerned for your loyalty for the country and people. That is called loyalist, not individual person. Ako naging loyalista hindi dahil sa TPPF. Naging loyalista ako dahil yung tatay kumanap ng tungkulin para paunlarin ang bansang Pilipinas. I mean to say, may tatamasang kagandahan noong panahon ng tatay. Pero nung nakita ko dito sa panahon ng anak, na wala ng patutunguhan, kewang-kewang na, I need to withdraw my support. Nag-withdraw na ako, wala na ako. Kasi nga, ang loyalty ko, doon sa bayan at mamayan. Ngayon, sasabihin nila, ba't na kay Duterte ka? Ang tanong ko, eto. Ano pa ang ginawa ni Duterte para sa bayan at mamayan? Ito ba'y pinaunlad niya? Binigyan niya ba ng kapayapaan ang bansang Pilipinas? Binigyan niya ba ng kaunlaran ang Pilipinas? Ang sagot ko, yes. Kaya nandun ang loyalty ko. Kung sino ang gumaganap ng kapayapaan, kaunlaran, kasaganahan sa ating bansa, nandun ang aking puso. Nandun ang aking loyalty. Boss, Yun. yun ang your blood. Yun ha. Nasa political ka ngayon. Kaya kung nakikita, Ex-loyalist. kaya kung nakikita nyo kami, na nag-withdrawal ng support at nandito nagsasalita, hindi po ito dahil kay Duterte. Galing ka ba ng Laguna Mga pa? kababayan ko, correction please. Hindi po ako sumisigaw dito at nagpapayag na sentimento ko nang dahil kay Duterte. Sorry to say, hindi dahil kay Duterte. Nandito po ako nagpapayag ng aking sentimento dahil para sa bayan at mamayan. Ngayon, na kay Duterte ako, kasi nga, ginaganap ni Duterte ang pagmamahal at ang pagmamahal niya at pagmamalasakit sa bayan at mamayan. Kaya nandun ako sa Duterte. Pero not because of Duterte, kaya ako nagsasalita. Nagsasalita ako para sa katotohanan, base sa aking nakikita at base sa aking nararanasan. Boss, ano Real talk. yung komento mo na sinasabi ng tagapagsalita ng palasyo na pagpikyan daw si Bongbong Marcos sa kanyang gustong maging ligasiya ang paglaban sa korupsyon? Paano lalabanan ng korupsyon? Paano pagbibigyan? Isasabihin ko dyan. Ang tanong, May tanong. nasaan ang pilil? Nasaan ang marikapan? Yun. Nasaan yung how many tons of gold Yun. reserve? Nasaan yung pilil over fund? Nasaan ang mga yan? Di ba kung ikaw against sa korupsyon, ano ginawa mo dyan sa mga yan? Yan ba ay nailagay sa proyekto? Yan ba ay naibigay sa mga mamamayang Pilipino para tahasan mong sabihin o tahasan sabihin ni Ate Claire na pagbigyan si BBM? Ano ang pagbibigyan? Yun na mga sinapinanggit ko, hindi nga alam kung saan napunta. Paano yun? Paano natin? That is called conflict of statement. Pero ikaw naniniwala na walang chance Walang chance saan? na magawa niya yung paglaban niya sa korupsyon? Walang chance sa pakikipaglaban sa korupsyon kung ikaw mismo ay ugat ng korupsyon. Tandaan natin yan. Ano daw gusto niya daw linisin talaga ang korupsyon ngayon, lalo sa DPWH. Paano mo nga lilinisin? Di dapat unahin mo lang si Tambaluslos. Yun ang punto, bakit hindi Oh. niya pangalanan? Unahin si Tambaluslos. Saldi ko, bakit hindi niya Si mapangalanan? Saldi ko, unahin niya mga yan kasi yan ang mga lumulutang sa investigasyon. Kung talagang gusto mo na tigilan ang korupsyon, sila ang una mong sampulan. John, maniniwala ako sa yung gusto mangyari. Pero hanggat hindi ka umaaksyon laban sa mga tunay na korupsyon, sa mga tunay na impact sa korupsyon, ay hindi kami maniniwala na seryoso kang labanan ang korupsyon. Ang gagawin mo lang ay proteksyonan ang korupsyon. Yun. Tama. Kasi kung hindi mo pinoproteksyonan ng korupsyon, di dapat walang nangungurakot ng mga taong gobyerno ngayon. Bakit nagawa ng Pangulong Duterte yan? Nung Pangulong Duterte, nagawa niyang walang korupsyon. Bakit ko nasabi? Ito mga kapatid, mga kababayan.
Noong unpaid taxes ng Philippine Airlines under the ownership of Lucio Tan, nabawi niya yun. Pinagpayad niya yun. At sinabi niya, at sinabi niya mismo, na within how many days na hindi mo ibabalik ang buwis na hindi mo isinumite ay kahit wala na tayong maging paliparan, kahit hindi na lumipad ang mga Philippine Airlines, basta ibalik mo ang unpaid taxes na hindi mo ibinayad. Ano ginawa? Ano nangyari? Hindi pa natatapos yung araw na binanggit ng ating Pangulong Duterte, binayaran niya na kagad yung buwis ni Mr. Lucio Tan. Binayaran na agad. Di ba ang galing? Binayaran, ano yun? Hindi milyon yun, bilyon. Bilyon na halaga ang binayaran sa atin na ibalik sa pondo ng bayan. Ano pa sir, ano makomment mo sa sinasabi ni Claire Castro? Na si BBM lang daw yung may tapang na paimbestigahan ang anomalya sa flood control. Yung past administration daw, so tinutukoy niya yung kay Pinoy at kay PRRD ay hindi daw nag-imbestiga sa korupsyon sa DPWH at sa flood control. Kasi hindi pinapasok. Ang tanong, yan ba ay na-expose during the term of other president or previous president? Di ba hindi lahat sila connivanced? Lahat sila nagkakasunto, walang mag-iingay. Bigyan lahat ng mga contractor, lahat ng mga yan, bigyan para walang mag-ingay, para walang lumitaw na whistleblower, walang magpipisto ng ating mga anomalya. Ngayon, dumating tong term na to. Actually, hindi si BBM ang nakapagpapisto niyan. Wala pa si BBM, meron na talaga at kinontrol ni Pangulong Duterte yan. Mag-research kayo. Huwag kayong dumepende sa sinasabi ng mainstream media. Mag-research kayo para makita nyo na naging stricto sa dokumento. Naging stricto sa dokumento ang panahon ni Duterte sa mga pagre-release ng project o ng pondo sa project. Ang daming requirement na dokumento bago ka pa-aprobahan. Yan ang ginawa ni Pangulong Duterte para makontrol ang korupsyon. Walang project, walang dokumento. Pag walang dokumento, no project. Nangyari yan. O ngayon lumitaw. Bakit lumitaw? Dahil sa kapabayaan din nila. Lumitaw ang isang showy na pamilya na nagyayabang sa social media. Nasa totoo lang, abnormal yung pagyayabang mo. Hindi naman ang galing talaga sa yung pera na yun. Sir, out of topic sa korupsyon, naniniwala ka ba na bumaba na yung droga sa Pilipinas? Ay, hindi. Hindi! Malaking no. Dahil ang dami pa rin patayang nagaganap. Marami pa rin mga krimen na nagaganap. Na kapag pinerify mo, ang sani at ugat ay droga.